Pasabog ang pagbubunyag ang inihayag ni Dr. Lorraine Badoy at dating rebelde na si Ka Eric laban kay Congressman Romeo Acop kasunod ng kanilang matitinding banat sa umunay bulok na sistema sa loob ng pamahalaan. Sa isang panayam, hayagang sinabi ng dalawa na hindi na sila mananahimik sa harap ng anilay pakikipagsabwatan ni Acop sa mga grupong pumoprotekta sa korupsyon at kriminalidad. Ayon kina Badoy at Ka Eric, ang umunay pagpigil ni Congressman Acop sa ilang imbestigasyon at ang kanyang pagiging tagapagtanggol ng mga tiwaling individual ay patunay ng mas malalim pang problema sa loob ng sistema ng hustisya at lehislatura. Giit nila panahon na upang bulgarin ang lahat ng ipinaglalaban ang katotohanan kahit sino pa ang tamaan. Hindi rin nila pinalampas ang panawagan para sa accountability sa mga mambabatas na anilay ginagamit ang posisyon para sa pansariling interes. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Congressman Acop ukol sa mga akusasyon, ngunit inaasahan ng publiko na siya ay haharap sa pagbibigay linaw sa mga isyong ibinabato sa kanya. Patuloy ang pag-igting ng tensyon sa pagitan ng mga nagsasalita laban sa korupsyon at mga inaakusahang bahagi ng sistema. At dito sa aming himpilan, tututukan namin ang buong katotohanan sa likod ng mga pasabog na pagbubunyag. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa Tunay na Boses ng Masa. Isa siya sa mga hinahangaan kong kongresista. Noon pa yan, dahil PMA graduate of 1970, marami akong nakasama dito sa Mindanao, mga class 70. General Simato, General Carolina, basta mga matitino, class 70. Plus the fact na isa siyang igurot. Basta igurot, mapapagkatiwalaan. Di ba? Bantag natin. Tapos naging classmate ko yung kapatid niya, classmate kami sa advance, Captain Dennis Acop, West Point, graduate. Nung year ba class 83 pala sa West Point, si Dennis Acop. So, hinahangaan natin ito, maraming humahanga kay Congressman Acop. Lalo na yung mga congressional hearing, yung kalukuhan ng mga pulis. Di ba napabilib tayo ng gusto? But lately, dito sa congressional hearing, tungkol sa SMNI, tungkol kay Doc Badoy, kay Ka Eric, nako, akala ko ako lang ang nadismaya. Ang dami palang nadidismaya kay Congressman Acop. Nakakabasa ko ang daming mga, matawag ba yun na hate comments? Don't know. Dami. At to a point na dinipensahan na siya ni Mayor General Benji Magalong. Dinipensahan na siya. Kailang wala pa rin magawa. So ako, talagang dismayado ako sa actuation ni Congressman Acop dito sa nangyari kay Ka Eric and Doc Badoy. Hindi ko kursunada yon. But, okay. Yung respeto ko nandun pa rin sa kanya. Hindi pa rin nawawala. I don't know sa inyo. He's the same, Kailang itong napansin. Parang nagbabasa siya ng mga comments at alam nyo, kapansin-pansin itong last hearing sa Kongreso tungkol sa SMNI franchise, wala na siya. Sinadyang mag-absent dahil ayaw niya ng kasi nakikinig yan sa o nakikiramdam, marunong yan. Nakikiramdam sa pulso ng taong bayan. Baka sinadya niya na hindi na lang mag-attend dahil naramdaman niya yung public pressure o yung public sentiment na
hindi pwedeng galawin ng SMNI. Hindi pwedeng i-ano yan si Ka Eric at Baduy dahil sila yung lumalaban sa NPA. Tapos sila pang imong ikulong. Ano ba kayo? Diyan, nagalit ang taong bayan sa mga congressman. Kasama na si Congressman Acop dahil bakit mo ikulong yung dalawang lumalaban para sa bayan? That's foul. Anyway, I hope na may pagkakataon pa, makabawi pa si Congressman Acop dahil nung una, yung mga unang hearing sa Caloocan ng Pulis, ang daming nagsasabi na iboto natin yan for Senator 2025. Na, paano magiging senador yan? Anyway, there is always a second chance. Ngayon, nakabalabas na si Doc Badoy at Ka Eric sa pagtutulungan natin lahat. Lalong-lalo na yung mga PME graduates. PME graduate naman si Congressman Acop. Baka pwedeng let's give him another chance. Okay ba? Salot pa rin ako kay Congressman Acop. Baka nagkamali lang siya ng sinaman. Ngayon, dumistansya na siya, hindi na siya sumama sa hearing ng SMNI franchise. Okay, panoorin natin si Doc Badoy sa pagbabalik niya sa SMNI laban kasama ng bayan. Nung nag-NTFL ka ako, doon ko nalaman yung mga stories, mga kwento na nangyari sa mga kababayan natin, di ba? Yung sa mga katutubo natin kapatid, yung mga sundalo natin na maraming kabayanihan na ginawa, no, na and that office really transformed me, na it really changed me, na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF na pag nagsanib puwersa pa ng mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang-kawawa tayo. Kawawang-kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila, yung mga nasa gidas, malalayong lugar. Parang mga tsinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad para lang mga tsinelas yung mga anak ng mga IPs, mga kapatid nating katutubo, nagpinagpupulot. Tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pang-protesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. At maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No? So yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon, no? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila Manuel Bautista, yung katrayduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos na yon. Tapos na ang CPP, France. Mag-surrender na kayo. At syempre, ma'am, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, At yes. ito'y nagpapakita na buhay ang ating demokrasya. Yeah. Na nandyan pala sila, ma'am. Kasi sa laban natin, ma'am, alam mo sa laban natin for 3 years dito, we interviewed soldier almost every day. Yeah. We give importance to their service to our country. Yeah, because it's true, no? It is true, yeah. Very true, yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos, because we thought, ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor eh. Yeah. We will continue this fight no matter what. We will give everything we got to finish this insurgency problem that is happening. To really finish this, even the Makabayan Bloc, the three congressista sitting there. Yun yung ating layunin. Focus tayo doon. And we thought that, eto na ang ating, this is what we can do eh. Giving information. Yes. Spreading information, di ba? And now we are reaping what we saw before. Yeah. See how many party lists
napabagsak natin. Question na, Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila Franz Castro. Diba? Nasa Carriedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo. Diba? Pwede yan, ma'am. And they Pwede can siyang- still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila eh. Kasi sa UP ganyan. Dati Anak Bayan, LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila nandiyan na sila sa Student Council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga na hindi naman hindi CPP created na mga organizations katulad ng Anak Bayan, LFS, CEGP, NUJP, hindi pala created ang NUJP, co-opted, NUPL, etc., di ba? So, ibon, no? Pero dahil nandun sila sa leadership positions, meron sila pa ring masasaktan pa rin nila tayo. Di ba katulad, kunyari, for instance, para maliwanag lang, kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yun, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, ma'am. Pwede po silang maging consultant. Kasi hindi lang naman matatapos na porke hindi na sila sa Congress, wala na sila, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang pa rin, ma'am. Tuloy pa rin yung trabaho ng alliance building. Sa loob o sa labas ng Kongreso gagawin nila yan. Kasi kung talagang yung actual recruitment talaga paiiralin, hindi naman sa Congress nire-recruit yan. Kung saan din sila uuwi, saan sila community, anong distrito sila nakapaloob. So, yun po yung yun pa rin yung gawain na yan na alliance building, infiltration, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan susukatin na hanggang pag-congressman ka lang o nasa party list ka lang. Hindi po. Yan po ay talagang matagalang trabaho ng tinatawag natin ng mga urban cadre operators sa white area ng CPP, ng NPA po. So, ang gusto kong sabihin na kasi marami akong kilala dyan sa Kongreso, Franco, Angel, mga kababayan, no, na sure ako talaga mahal nila ang Pilipinas. Sure ako dyan. At saka yan ang mas nakararami. Kaso, nandyan yung tatlong yan at ini-impluensya niya. In fact, during the franchise hearing, ang ganda-ganda nung franchise hearing na yon. May mga positive parts ako na nakita doon. No? Nung tinanong ako, I think that was Congressman Tambunting who asked me, sino ba yung party list na yan na sinasabi mo? No? Tinanong niya. So sinabi ko, ang Makabayan Bloc ay CPP, NPA, NDF. Kung sinabi ko ito 4 years ago, naku Mariose, parang sinabungan ka ng bomba nun. Diba? Parang talagang puputaktihin ako. Which is what happened. Pinutakti ako nung sinabi ko yon. Pero sinadya ko yon kasi gusto kong masabi yon. Pero nung time na yon, si Chair, I don't know if it was Chairman Gus Tambunting, but it was somebody who asked me na sinabi ko in front of everybody, in front of the camera, in front of the members of the Committee on Franchise na ang Makabayan Bloc ay CPP, tinanggap nila. No, so alam nila sa mga kababayan. So maliwanag tayo na iisa lang ang kalaban natin dito at yan ay ang CPP, NPA, NDF. So kung meron man kaming disagreements nila Chairman Gasta Bunting, I am confident pwedeng pag-usapan yan. And we can meet our shared ground. Kasi merong shared ground yan. Pero pagdating dyan sa CPP, walang shared ground dyan. Kasi ang gusto nila, pabagsakin ang gobyerno from within. In fact nilaglag nga nila yung mga nasa committee, sa franchise committee. Nilaglag nila kasi ngayon ang taong bayan galit sa kanila, galit sa mga franchise committee members, pero hindi sila ginalaw. Hindi sila na-mention. Di ba? Ginawang takip, no? Kaya nga, ma'am, hindi nila nakita yung laro ng na ngayon, nasalang yung credibility nung halos committee na yun, di ba? Yeah. Kung saan sila papanig, hindi nila nakita yung laro na nagamit lang sila ng CPP, no? Sila yung naging sila yung naging bosses ng CPP nung mga panahon na yun, Yeah. So ginit-git sila, kaya nga nakikita ko nung time na yun, siguro after nung mga ginawa nilang decision, na pag-isip-isip nila sa bandang huli na mukhang may mali tayo dito, no? Parang ngayon, ang problema, paano mo babawiin yung ginawa mo? No? Ay nalaman na ng maraming tao na yung nakaalam, kaya nga nagbunga yung decision na yan na ito yung
paglabas ng manifesto ng mga PMAR natin, yung mga pagkilos na ginawa ng mamamayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, pati yung mga kaibigan natin, OFW, na napaabutan na natin ng tunay na mukha ng komunistang teroristang grupo. True. Ito na yung sana ang nangyaring ito ay magsilbing leksyon sa lahat ng politiko, siyempre. Na wag tayong maniwala sa kahit anong sasabihin ng CPP, NPA, NDF na nandyan sa Kongreso. Wag na wag. Maling gagawin po natin yan. Dahil in the end, wala pong ibang layunin ng CPP, NPA, NDF kundi sirain ang gobyerno. Sirain ang ating pamahalaan. Yun lang, wala nang iba na nagkakagulo. Yun ang pinakagusto nila. Walang iba. Alam mo, Franco, Angel, mga kababayan, sa totoo lang kaibigan ko si Speaker Martin, no? And he's been very gentlemanly towards me, lahat yan, no? At ang totoo lang, yung politics, wala akong pakialam dyan. Wala akong interest dyan. At saka naiintindihan ko dahil galing ako sa pamilya ng mga politiko. Tatay ko kongresista din, mga atitos ko, mga mayor, mga ganyan, di ba? So, naiintindihan ko yon. Naiintindihan ko yung kung may ambition siya or whatever, kaya yun, wala akong pakialam doon. Pero yung naawa talaga din ako talaga sa kanya kasi ginagamit siya ng CPP. Tapos akala niya meron siya nakukuha dito, pero sobra siyang talo dito. No? So, yun ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na ang maliwanag tayo dito na ang kalaban natin CPP. Tapos yung mga kongresista, batikusin natin kung meron tayong criticism, pero wag natin iisipin na kalaban natin sila kasi meron talaga yung shared ground. Meron tayong, alam ko maraming galit na galit for instance kay Benny Abante, no? Kay Romeo Acop, no? Pero meron silang ginawang mabuti sa bayan. Sila Franz Castro, wala. Sila Raul Manuel, wala. Mga Arlene Brosas, wala. Mga top recruiters yan, ang mga anak natin. Correct ka dyan, ma'am. Ang mga mababatas na to, wala namang ibang inisip yan. Talaga maglingkod sa ating bayan. Meron din yan. Meron yan. Yun naman talagang kanilang layunin. Kaso lang, pag pinapasok na talaga ng salot na CPP, NPA, NDF, nasisira. Tignan mo na lang nangyari, di ba? Like kung ating babalikan sa ating, yung nakaraan pa sa ating Vice Presidente sa kanyang budget, tignan mo kung paano manghimasok ang CPP, NPA, NDF doon. Kung paano niya balakurain. Diba? Ang layunin ng ating Vice Presidente na ikakaganda sa mga kabataan. Diba? Pinipigilan nila lahat yun. Ang ROTC, pinipigilan nila. Ang NTFL, napakalinaw naman kung ano yung gusto ng ating mga kababayan. Kaya, maling-mali po. Kaya muli, isa po to, sana yung maging leksyon na ito sa bawat Pilipino na wag po tayong makikipag-alyansa o makikipag-usap sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Correct. Dahil sa huli, kayo ay magsisisi. Tsaka kumbaga, sa madaling salita, pagdating sa CPP, NPA, NDF, para sa mga politiko, kausap ko yung CPP na yan, huwag tayong magpolitika dyan. No? There are other issues na pwede natin gamitin, pero pagdating sa CPP, dapat magkaisa tayo dito. Correct. Dapat, this has to be beyond politics. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ay ang pinakamahalaga sa atin, ang mga anak natin at ang demokrasya ng Pilipinas. So dito tayo, this is our shared ground, Mr. Politicians, Mr. and Miss Politicians. Our shared ground is kaaway natin ng CPP. Yes, ma'am. At saka tandaan po natin yung sinabi noon ni Joe Masison to destroy the government, join the government. So nandyan sila kasi gusto nilang sirain ang ating gobyerno. At saka parang naalala ko noon parang yung henyo nitong mga sinungaling na ito is how they can dahan-dahan kanila i-co-op. Nangyari yan sa akin sa DSWD, na ang secretary ko noon ay si Secretary Judy Tagiwalo, na talagang minahal ko siya, na talagang honestly, kasi napakagaling talaga nung pagdahan-dahan sa akin. So, doon ako natatakot sa mga kongresista kasi nga it's a collegial body, di ba? So, araw-araw, parang country club yan Nakikita sila, inom sila, at dinadahan-dahan kayo at kinakaibigan kayo para magamit nila kayo. So, you have to watch your heart. So, doon mo nakita, ma'am, yung process of
kinukuha mo na yung tiwala mo, yung trust mo, Yes. no? Pagka nahulog ka Ganda na doon ng sa mga kanta. Oo, yung Okay. mabulaklak na mga pagsasalita. Yan. So pag nahulog ka doon sa patibong, start na po iyon. Yan. To influence, unang-una yung utak mo talaga yung i-influensyahan. Yung mga indoctrine na ipapasok na yan, totally mararamdaman mo naiiba ka na, naiiba na yung pananaw mo, nagagalit Yes. ka na. Yun. Yes. So that's the recruitment. At yung nangyari nung itong nakaraan, nandun sila sinusunod na nila yung step by step of recruitment no? Kaya nga lang dahil na nagkamali ang decisions, no? Yung ipinakita nilang drastic na decision kay Ma'am Lorraine at kay Brother Eric, doon sila naputol. Sabi nila, umalma ang sambayanan. No? So hindi nila naituloy. So, kaya proud na proud ako Tsaka kasi... yung sa SMNI. Yes, Tama ma'am, natin no? yung SMNI, no? Nagagamit Talagang din ang AFP pinront dyan. lang nila yung SMNI para mapakita nila na nagre-recover. Actually, the intention doon is the recovery effort. No, nakikita na natin na bumabawi sila ng lakas kasi nga malapit na po ang 2025 at nanganganib na lang yung tatlong Makabayan Black. No? Kasi kaya na natin Kaya na natin totally mawawala po sila. Kaya nga Kaya nga gaya na sinasabi ng ating military officers, kalingkingan na lang, nandyan na tayo nandyan na Tapos na yung laban natin. At sa every time na mag-i-interview tayo, ma'am, wala nang ibang mas gaganda pa sa solusyon ng NTFL Cup. Yeah. Yes. Napakalino na yun. Yes. Wala Yes. nang iba, huwag nang paguhin or anything. At huwag talaga tayo maniniwala sa CPP, NPA, NDF. Di ba, may kasabihan, you don't need to reinvent the wheel. Kasi yung track record ng NTFL Cup, napakaganda yan na nagpabagsak sa CPP, NPA, NDF. So bakit matatanggalin? Yes. Yan yung hinihingi nila, di ba? But I also want to say na we have to choose our leaders in a better way. No? Dapat mas maganda yung pagpili natin. Pero naawa ako dun sa mga kongresista sa loob kasi nandyan yung mga bulok na yung tatlong yan. No, kaya kasi ang explanation sa akin, Angel Franco, no, na once nasa loob na sila, ano na nila yan, parang co-league na nila yan, no. So entitled sila doon sa yung collegiality. Parang kailangan may respeto, maraming kabayanihan na tayo ginawa. na lang bahala doon, no, na and wag na natin that office papasukin really sa Kongreso. transformed me na it really changed me na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF na pag nagsanib puwersa pa ng mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang-kawawa tayo. Kawawang-kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila, yung mga nasa gidas, malalayong lugar. Parang mga tsinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad para lang mga tsinelas yung mga anak ng mga IPs, mga kapatid nating katutuban, nagpinagpupulot, tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pang-protesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. At maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No, so yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon, no? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila Manuel Bautista, yung katrayduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos na yon. Tapos na ang CPP, France. Mag-surrender na kayo. At syempre, ma'am, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, At yes. ito'y nagpapakita na buhay ang ating demokrasya. Yeah. Na nandyan pala sila, ma'am. Kasi sa laban natin, ma'am, alam mo sa laban natin for 3 years dito, we interviewed soldier almost every day. Yeah. We give importance to their service to our country. Yeah, because it's true, no? It is true, yeah. Very true, yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos, because we thought, ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor, eh. Yeah. We will continue this fight no matter what.
we will give everything we got to finish this insurgency Yeah, problem that is yeah. happening. To really finish this, even the Makabayan Bloc, the three congressista sitting there, yun yung ating layunin. Focus tayo doon. And we thought that, eto na ang ating, this is what we can do eh. Giving information, Yes. spreading information, di ba? And now we are reaping what we saw before. Yeah. See how many party list na napabagsak natin. Question. Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila Franz Castro. Diba? Nasa Carriedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo. Diba? Pwede yan, ma'am. And they Pwede can siyang- still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila eh. Kasi sa UP ganyan. Dati Anak Bayan, LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila nandiyan na sila sa Student Council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga na hindi naman hindi CPP created na mga organizations katulad ng Anak Bayan, LFS, CEGP, NUJP, hindi pala created ang NUJP, co-opted, NUPL, etc., di ba? So, ibon, no? Pero dahil nandun sila sa leadership positions, meron sila pa ring masasaktan pa rin nila tayo. Di ba katulad kunyari, for instance, para maliwanag lang, kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yun, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, ma'am. Pwede po silang maging consultant. Kasi hindi lang naman matatapos na porque hindi na sila sa Congress, wala na sila, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang pa rin, ma'am. Tuloy pa rin yung trabaho ng alliance building. Sa loob o sa labas ng Kongreso gagawin nila yan. Kasi kung talagang yung actual recruitment talaga paiiralin, hindi naman sa Congress nire-recruit yan. Kung saan din sila uuwi, saan silang community, anong distrito sila nakapaloob. No? So, yun po yung yun pa rin yung gawain na yan na alliance building, infiltration, tuloy-tuloy. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!